Good evening po mga kapatid. Magla-live po kami tungkol po sa Unitarian, Dualism, sa Apo Trinitarianism. Context ng Diyos. So, magandang gabi mga kapatid, mga kabado po yung mga kasama natin kasi nag-lesson po kami ng 3 buwan po ng rito, ng theology, nag-doctorate po sila, saka po nag-aral sila ng buong buhay nila, gumawa po sila ng research para po makuha yung ganitong knowledge, no? At yung nagturo po sa amin na professor ay si Professor Adriano Mariano na PhD, no? Puro hangin ang dala. Joke lang po. Hindi. Ano po, hindi, yung mga scholar sa labas, ang puro hangin ang dala. Kumbaga yung PhD natin, yung human divine, di ba? Pentecost, human divine. Akala nyo di pa yari eh. So, i-update natin sila tungkol dun sa problema ng Unitarianism, Dualism, at saka yung Trinitarianism o pluralism na problema ng buong daigdig. Mabilisan lang, no? Sige, mabilis tayo, no? So, taas mo para ano. Ayan, okay. Dito kasama ko po si Budge, si Leobert, at saka po si Marlon. Para po tong body, soul, spirit, mga yan, no? Pero tingnan po natin, meron din po kami kasama mga babae. So may masculine, may feminine, may bading din po. Ayan. Kaso nga lang live to. Video to, patay. Hindi kasi ibig sabihin ng bading, may nature ng pagiging masculine at saka nature ng pagiging feminine. Parang Diyos. Mamaya papaliwanag natin. No? Okay, so tuloy natin. Natatawa po kasi sila eh. Natatawa rin po kami eh. So mabilisan lang tayo, no? Pagdating sa usapin na Diyos, kailangan natin ma-identify yung entity ng Diyos. Ang Diyos ba isa, dalawa o tatlo? Okay? So ano naman to, video naman to. So pwede itong i-rewind, pakinggan ulit. So yung mga tao dito diyan, no? Hindi nila alam kung iisa yung Diyos. So may isa nagsabi, there is only one God. Ang binabasa nila sa Old Testament. Mamaya meron silang mababasa na ang Diyos ay soul o Holy Spirit. May mababasa rin sila, Spirit. Okay? May babasa sila na Lord God, Father God, 'di ba? At saka yung usapin ng Trinity o Trinitarianism o pluralism ng Diyos, ang Diyos daw ay tatlo. May anak, no? May ama, may Espiritu Santo, at saka mayroong Son of God o yung anak ng Diyos. So in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yan yung sinasabi nila. So para hindi malito, i-settle natin yung problema na yon, okay? So sa atin, ang konteksto natin lagi para ma-identify natin yung Diyos, ang gusto natin makita, yung laging dalawang Bible verse na binabanggit. Yung unang Bible verse, yung Diyos kinreate ang tao according to His image. Okay, yun yung isa natin tinitingnan. At yung pangalawa natin tinitingnan, okay, the perfect image of the invisible God is Jesus Christ. So, yung tao at si Jesus Christ yung tinitingnan natin na konteksto o perspective para ma-identify natin kung alin yung tama, kung Unitarianism o Dualism o Trinitarianism. So, tingnan muna natin yung usapin na tao. Okay? So, noong ang Diyos kinreate ang tao according to His image, ilan nga pala si Eva ay si Adan? 2, 1 o 3? Isa. So, pag tinignan mo si Adan, isa lang lagi ang entity. Tama ba? Isa lang lagi yung entity. Okay? So, parang Diyos, iisa. Parang si Adan, iisa. Okay? Check natin si Jesus Christ. Si Jesus Christ ba, ilan din? Iisa. Iisa lang kaya ang Jesus Christ. Iisa lang kaya ang Adan. Ganon din ang Diyos. Iisa lang. There is only one God. There is only one Adam. There is only one Jesus Christ. Okay? Iisa. So, tama pala yung Unitarianism. Doon sa context na yun. Check naman natin yung context ng dualism o yung perspective ng dualism. Dalawa raw ang Diyos. Okay? So, tingnan natin muna yung Diyos at saka yung sa tao. Ang tao, ang sabi sa Bible, yung tao kinreate ng Diyos. Sino yun? Si Adam at saka binugahan ng buhay. Ano buhay? Human soul. Okay? So, parang ang dating, itong si Adan, ay merong buhay. Ano? Human soul o human spirit. Okay? So, itong tao, parang base do sa Bible verse na yun,
ay may katawan at meron ding soul o spirit. Tama? Okay, ibig sabihin, merong material na body at may immaterial na body. Okay? Na nagbibigay buhay dun sa material. Tingnan natin ngayon si Jesus Christ. Pag tinignan natin si Jesus Christ, nung si Jesus Christ ay namatay nilibing, nung nabuhay siyang magmuli, okay? Parang ang lumilitaw, meron siyang body. Okay? Meron siyang body na parang ang dating ay katawan, no? Na makikita mo talaga, na katawan talaga. Na at meron din tayong nakikita na parang si Jesus Christ ay may angelic na kaluluwa, okay? Ibig sabihin may soul, okay? So si Jesus Christ na nagpakita na sabay-sabay, okay? Si Jesus Christ na nagkakatawang katawan, okay? So meron siyang parang katawan at meron siyang parang isang kaluluwa o soul, okay? So ibig sabihin si Jesus Christ pag nakita natin nung siya ay resurrected, parang siya ay merong body at meron ding parang soul, okay? Na kung saan hindi mo makita rin yung entity ng soul na parang basta na lang natural na body, kung hindi higher than natural body na tumatagos o kaya naman ay alam mo na nagpapakita ng sabay-sabay, okay? And then pamaya-maya tingnan natin ngayon yung context naman ng Trinity, okay? Sa context naman ng Trinity, kung titingnan natin yung Diyos nung kinreate ang tao, si Adan, okay? Si Adan at yung buong humanity may pagkakamukha. May katawan, okay? May katawan, mayroon siyang isip at mayroong sa kaibuturan ng isip na parang ang lumilitaw spirit, okay? Kaya pala mayroon tayong mababasa sa Bible na may human soul, may human spirit, okay? So, ibig sabihin, ang tao, may human body, may human soul, meron ding human spirit. Okay? So, ganun din yun sa Diyos. Yung Diyos, okay? Yung, si Jesus Christ, meron siyang parang natural body na nakakausap ng mga tao. Parang kanina, sinasabi natin, no? Meron siyang angelic na parang hindi kamukha ng natural body. So, meron siyang parang soul, okay? Na higher than natural body. Na sinasabi ko kanina. Kaso nga lang, hindi lang soul eh. Meron pang spirit. So, parang lumilitaw, yung umakyat sa langit, na ruler of the universe ngayon ay parang spirit. Okay? Iisang Jesus Christ, pero tatlo. Okay? Yung unang Jesus Christ na body, na nakikita ng tao na pinako sa krus. Okay? Yung angelic o yung soul, okay, yung resurrected body o yung resurrected na Jesus Christ, para siyang human soul. Okay? Yung umakyat sa langit na Jesus Christ, parang glorified o spirit. Okay? Na kung saan, na ibang klase, higher level yun than the soul. Okay? Ganon din ang tao. So, sabi nga ng mga scholars ngayon, ng mga scientists, yung katawan natin ay may higher level dyan, ang tawag ay human mind, okay? Human reason, human rational mind, okay? Pero sa kaibuturan nun, may tinatawag na consciousness, okay? Tawag nga rin nila, somehow, parang tatlo ang katawan ng tao, may katawan, may isip, at kaibuturan ng isip o yung tinatawag na consciousness. Parang tatlo rin. Tama rin pala. O ang kawangis ng Diyos lagi ay yung tao at saka itong si Jesus Christ. Okay? So again, ulitin natin, mabilisan lang. Iisa ang tao. Iisa si Adan. Iisa si Jesus Christ. Iisa rin yung Diyos. Pero dalawa si Adan, na parang may human soul, meron din human body. Dalawa rin si Jesus Christ, na yung human body, yun yung pinako sa krus, yung nakikita ng mga tao, na natural. At yung kanyang human parang soul, ay yung si Jesus Christ na angelic, na tumatagos, okay, na higher than the natural body. O de tama rin dalawa. So possible dalawa rin Diyos. O, pero doon tayo sa tatlo. Tatlo ang Diyos. Bakit? Tatlo rin si Adan, na merong katawan, may isip, may kaubuturan ng isip. Okay? May katawan, human body, may human soul,
At meron ding human spirit na tawag ngayon ng mga scholars human consciousness. Okay? So, ganun din si Jesus Christ. Yung kanyang katawan, yung natural body na nagpapakita, na pinako sa krus, nung nabuhay magmuli, resurrected, okay, meron siyang angelic, o okay, meron siyang soul. Then, yung umakyat sa langit, hindi pwedeng soul, higher than soul yon. So, anong tawag? Spirit. Ganun din pala Diyos. Okay, so mabilisan lang din. Yung Diyos, tingnan naman natin yung entity ng Diyos. Yung Diyos, Spirit. Okay? Tingnan natin yung isa. Okay, yung Diyos na Spirit, may katawan yan, may kaluluwa yan, pero yung Diyos, iisa lang. Okay, parang tao, iisa na may katawan, may kaluluwa, may Espiritu, pero pag tiningnan mo, iisa. Iisa lang si Leobert, iisa lang si Marlon, iisa lang si Adan, isa lang si Jesus Christ, iisa lang din yung Diyos. Okay? Kaso nga lang, yung Diyos din, dalawa. Okay? May human, parang dating ay human body, at meron ding human soul. Okay? Na okay naman human at saka spirit. Yung Diyos din ganon, dalawa, okay? So, yung Diyos ay may parang kaparallel ng katawan ay natural o human, okay? Meron din siyang spirit o divine, okay? So, human, divine yung Diyos, okay? Pag tingnan mo yung tatlo rin yung Diyos. Kamukha ng tao at ni Jesus Christ, may katawan o body, may kaluluwa o angelic na body o kaya resurrected body, may spirito o glorified body o spirit. So, tatlo rin pala Diyos. Okay? So, tapos na tayo sa issue nun. So, may natural, ibig sabihin, may body, may soul, meron ding spirit. So, tingnan natin ngayon kung paano ngayon kinreate ng Diyos ang buong universe. Okay? So, para hindi malito yung tao. Kung halimbawa may makikinig sa atin na bago, tayo lang kasi nakakaunawa nito. So, binibilisan natin discussion para umiksi, no? So, dito, sa ating drawing, nandyan naman yan sa may video natin, no? I-upload mo na may, ano. So, dito sa pinakamataas sa bilog na to, yung kulay yellow na yan, okay? Yan yung tinatawag natin. So, tingnan natin kulay. Kasi artist yung gumawa nito, eh. Diba? Si Dr. Adriano Mariano, diba? Yung yellow na yon ang tawag natin, para hindi tayo malito, spirit. Okay? Yung red na yon ang tawag natin, angelic, o soul. Okay? Soul. Spirit, soul. Yung red, no? Yung pinaka-blue, yan yung tinatawag nating body. So, kung titingnan natin yung drawing na to, yung dispensation na to, yung nasa harapan ng video na to, may bilog rito na body, soul, spirit, may blue, may red na yellow. Okay? So, yung yellow na pinakamataas, ano nga pala yon? Body, soul, o spirit? Ha? Alin po ba? Yung yellow na to, yung pinakamataas, spirit. Yung red na to, na pinakamataas sa red, soul. Yung pinakamataas na blue, body. So, body, soul, spirit. Ayan ang tawag natin ay Diyos Ama. Okay? Yung God the Father. Okay? Yung God the Father. So, yung Diyos Ama, yan din yung Creator. Okay? Tingnan natin ngayon, paano natin ma-identify yung kanyang soul, paano natin ma-identify yung kanyang spirit. Pero pag pinagsama yung blue, red, yellow na yan, iisang Diyos. Pag tinignan mo yan, iisang Diyos. Okay? Pagka tinignan mo naman yung dalawang entity na parang human at saka divine, ang human yung blue. Yung divine yung red at saka yung yellow o yung kanyang soul at yung kanyang spirit. Okay? So ngayon, yung kanyang entity bilang tatlo, siya ay may body, may soul, mayroong spirit. Okay, tapos na tayo doon sa issue na yun. Dito na tayo. So ang Diyos ay may body, may soul, may spirit. Na ang tawag natin sa spirit na Diyos ay glorified God. Ang tawag natin sa red na Diyos ay angelic God. Ang tawag natin sa blue na God ay natural God. Yung yellow na God na yun, o yung tinatawag nating glorified God, nag-create ng Mother Universe. Okay? Nung kinreate niya yung Mother Universe, mas malaki pa yon sa universe natin ngayon. Okay? Question, pwede bang mag-create yung spirit ng isang body o ng isang entity na parang katawan? Hindi pwede. So, ibig sabihin, yung spirit na to, kailangan niya ng katawan. Anong tawag? Glorified body. Yung kanya ngayong glorified body, yun yung nag-create ng Mother Universe. Okay? So, yung yellow na to na Diyos o yellow God, na tinatawag nating glorified God, meron siyang glorified na spirit, meron din siyang glorified na body. Okay? At yung nag-create ng Mother Universe ay glorified body. Okay? So, sa loob ng glorified body, okay, nag-create siya ng, o meron doon na Mother Earth. Sa loob ng Mother Earth, merong nilagay siyang kanyang katawan. Okay? Sino nga pala yung katawan na tinutukoy natin? Yung blue or yung red? Blue.
Yung blue. O, anong tawag natin? Natural God. So, yung glorified God, na yellow God, na yellow talaga na yun, nagkatawang-katawan sa loob ng Mother Earth. Andun ngayon yung blue God o yung natural God. Para siyang tao ron. Okay? Sir, ano po yung role nung red God? Okay. Yung red God na yon, meron din siyang katawan. No? Na ang larawan, parang bawat isa pala na entity ng tatlong Diyos na yon, pero isa, pero dalawa, may tiga-tigalawa pa. O kagaya nung kanina, yung yellow God, meron na siyang glorified body, meron din siyang glorified na spirit. Na ang nag-create ng buong Mother Universe ay glorified body. Pero anong role ng red God? O nung angelic God? O nung angelic God na merong angelic body? Okay? Kasi parang body, na meron naman siyang angelic na kalagayan o yung soul, na yung pinaka-soul niya, yun yung pinaka-spirit. Okay? Tama? Ganon din sa natural God. Yung natural God, isang katawan pero meron ding spirit. May katawan, meron ding spirit. Okay. So, doon na tayo sa may Mother Earth. Nandun ngayon yung blue God o yung natural God. Yung blue God na natural God na yan, nag-create ngayon yan ng isang buong universe. Pero yung blue God na yan, Leobert, pagka ngayon pinababa mo, glorified din yan o yellow din yan. Yun nga yung nag-create ng Mother nung universe ni Lucifer. Okay? Universe ni Lucifer. Ngayon yung universe ni Lucifer may earth. Okay? Sa loob ng earth na yon, nagkatawang-katawan. Etong natural God na to. O di ba sabi ko kanina, yung natural God na blue, pag pinababa mo, magiging yellow, red, blue. Yung yellow na yon, na glorified, na natural God, kasi spirit ang pinag-usapan natin, kinrate niya yung kanyang buong universe. Ngayon, nagkatawang-katawan din siya, bumaba siya sa level ng natural. Okay? So, natural na katawan ng pinababang natural God. Okay? Na minsan tawag natin God the Son. Okay? Itong maliit na to na blue, na natural God, yan yung nag-create ng unang tao sa buong universe. Sa loob ng unang universe, may unang earth. Sa loob ng unang earth, may unang tao. Sino yung unang kinrate ng Diyos? Si Lucifer. Kasing laki ng tao ngayon yan. Okay? Nung araw. So, dun pumasok yung history ni Lucifer for 6,000 years. So, nag-start si Lucifer bilang tao sa loob ng earth ng universe na yon. Okay? Na merong human body, meron ding human spirit. So, for 2,000 years na perfect niya ang kanyang human body at human spirit, naging angelic body at angelic na parang dating spirit. Okay? So, another 2,000 years, ibig sabihin, ang total na nun ay 4,000 years, na perfect na niya yung kanyang angelic body at kanyang angelic na kalagayan na parang soul, pero angelic spirit yun, o angelic soul, pero spirit. Naging siya ay glorified body na may glorified na spirit. Pero 6,000 years yun, bago niya ma-perfect lahat yun. Okay? So, for 6,000 years, sa dulo na 6,000 years, si Lucifer, na dating human body at human spirit lang, na perfect niya. Naging siya ay isang glorified body na, at glorified pa na spirit. Ang problema, bibigyan na sana siya ng Diyos. Sinong Diyos? Yung angelic God na red God na yon, bababa na sana sa kanya, kasama nung yellow God na yon, sama na sana yon, mag-i-indwell sana sa kanya, tinanggihan ni Lucifer. Naging Satanas. Nahiwalay ngayon sa Diyos. Ang ginawa ngayon ng nung kulay blue na God the Son. Okay? Ang tawag natin natural God. Nag-create na naman siya. Nirecreate niya yung universe ni Lucifer na nasira. Naglagay ulit siya ng tao ulit doon. Sino nga pala? Si Adam. Okay. Si Adam ngayon ang nagkaroon ng human body at saka human spirit. Ang problema, nag-fall agad. Okay? So, pasok ang redemption history. So, syempre, yung Diyos na yon, ang ginawa niya para lingapin yung buong creation na yan for 7,000 years. Hinubad niya ang kanyang pagiging natural God. Okay? Nagpakababa pa siya. Naging glorified, angelic, at natural human siya na parang Son of God, Son of Man, at yung kanyang Holy Spirit. Okay? So, sino nga pala ang lumingap sa buong universe o sa creation after mag-fall ni Adam and Eve?
sa loob ng 7,000 years? Jesus Christ na dating God the Son o natural God na naging Son of God, Son of Man. Sino nga pala yon? Jesus Christ. Okay? So, yung Jesus Christ na yon, glorified, yellow, angelic, red, at natural, blue. Okay? Kaso pinaliit. Gets mo? Okay, so ngayon, ang lumikap sa kanila, si Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ ay nagkakatawang katawan at nagkakatawang kaluluwa at minsan espiritu pa mula sa 2 plus 2 plus 2 for 6,000 years. Okay? So ngayon, si Jesus Christ ngayon na yan, para lamang maligtas ang buong creation, anong ginawa niya? Siya ay pinako sa krus, namatay, nilibing, nabuhay magmuli at umakyat sa langit na parang dating yung kanyang pagiging natural na wala. Yung kanyang pagiging, ibig sabihin, namatay siya, nilibing nabuhay siya magmuli, nagkaroon ng panibagong buhay na parang neutral, pag-akyat sa langit, parang neutral, nagkaroon ng Pentecost. Nagsugo siya ng kanyang Holy Spirit para yung humanity at ang buong universe magkaroon ng divinity na tinanggihan ni Lucifer at saka ni Eva Tadan sa paradise at sa langit. Okay? Tama? Okay. So ngayon, kung halimbawa naunawaan natin to, dadaan ka sa ginawa ni Kristo. Gospel of Christ. Ano nga yun? Yung mabuting balita ni Kristo na si Kristo ay namatay, nilibing, nabuhay magmuli, umakit sa langit at nagsugo ng kanyang Holy Spirit. Take note, kanyang Holy Spirit. Pag tiningnan natin dito, ang bumababa sa mga early at medieval Christians ay yung Holy Spirit ni Jesus Christ. Hindi nung Diyos na natural God, red God at yellow God. Kung hindi yung hinubad na yung pagiging Diyos, naging Son of God, Son of Man, may red doon. O yung Holy Spirit doon. Yun yung bumaba sa mga early, medieval, hindi sapat. Bakit? Dadalin ka lang ni Jesus Christ sa kalagayan na parang yung death mo, 6,000 years, yung burial mo, abyss, yung resurrection mo, yung millennial earth, millennial temple, ang ascension mo, city of God, at yung Pentecost mo, pwede kang magkatawang katawan at katawang angelic doon, meron pang death sa dulo. At tandaan natin, yung City of God, hiwalay dito sa Millennial Earth at Millennial Temple. So, hindi na tayo naiintindihan dito ng mga hindi dumaan sa Gospel. So, ito ay para talaga sa atin. Pero nawa ay may dumaan pa, may makarinig pa ng Gospel at maunawaan to na ikinamatay sila ng Panginoon, nilibing, nabuhay muli, umakit sa langit at nagsugo ng Holy Spirit sa kanila ni Kristo at ng Diyos Ama. So, yun, kay Kristo. So, kapag ka Gospel of Christ lang, ang marinig mo nga lang ay yung shout of the archangel. Kung ikaw ay mamamatay. Pero kung hindi ka mamamatay, hindi ka makakaabot sa rapture. Magra-rapture na, dito ka pa rin. Kasi ang pinagdaanan mo ay Gospel of Christ lang. So, ibig sabihin, kung Gospel of Christ ang naunawa mo at namatay ka, kamukha ng mga early at saka medieval Christians, automatic, pwede kang ma-rapture kasi ikaw yung tinutukoy doon na makakarinig ng shout of the archangel. O yung pagbangong magmuli mula sa kamatayan. Okay? No? Kasi 'di ba sabi sa Bible, sabi ni Paul, I'll tell you a mystery, merong hindi mamamatay. Pero syempre may dadat ng patay. At yung dadat ng patay duman sa Gospel of Christ. Pero kung hindi ka nga mamamatay ngayon, therefore, pang tribulation ka at saka sa millennium. Okay? Sa Book of Life ka lang, hindi sa Lamb's Book of Life. So ano yung pinagdaanan ng dapat na pagdaanan para ma-rapture? Yung death mo, ang bigat nun, parang Gospel of God. Okay? Nung yung Diyos, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos, parang namatay. Okay? So, patay ang Diyos for 7,000 years in a sense kasi hiwalay ang creation sa buong creation sa Creator. So, ibig sabihin, for 7,000 years ang Diyos ay patay. Dapat ganun ang pinagdaanan mo. So, ang death mo ay yung 7,000 years. Ang burial mo, lake of fire. Ang resurrection mo, new heaven and new earth. In a sense, parang new heaven and new earth. Kasi nga, ang kasing laki mo ay yung natural God. So, nung si Kristo ay nabumalik na sa pagiging natural God, creator yan ng new heaven and new earth. Okay? So, ibig sabihin, nung si Kristo ay bumalik sa pagiging natural God, ikaw din na-resurrect ka na kasing laki, kamukha nung natural God kanina na sinasabi natin na creator. So, hindi lang basta Jesus Christ, kung hindi creator ka ng new heaven and new earth at heaven of heaven.
ay ng heavens and earth, di ba? So ibig sabihin, nung na-resurrect si Jesus Christ, automatic yan, na-resurrect ka rin. So ano nga palang resurrection ang nangyari kay Jesus Christ? Body, soul. So ibig sabihin, nung si Jesus Christ na-resurrect, ay yung Diyos ay na-resurrect rather. So yung death niya ay yung 7,000 years, yung burial niya ay lake of fire, ang resurrection niya, yung si Kristo na dating nandito sa City of God na King of Kings, okay? City of God na King of Kings, Lord of Lords, hinubad niya yan na-resurrect siya ngayon. Na bumalik na siya sa dati niyang kalagayan na natural God. Na bilang isang Diyos, okay? Yung Diyos na creator, okay? Ng universe, okay? So, etong natural God na to, body. So, di ba pagka nare-resurrect, nagiging angelic? Okay, so, ibig sabihin ng angelic, may natural at mayroong angelic body. So, na-resurrect si Jesus Christ bilang Diyos na, okay? Bilang natural God na blue at angelic God na red. Nung pinagdaanan ng Diyos yun, pati ikaw. So, ikaw, nalakip ka kay Kristo nung siya'y na-resurrect, bumalik na rin tayo, kapiling ni Kristo sa pagiging Diyos na natural God at angelic God. Gaano kabigat yun? Saan tayo pumapasok? Mother Universe. Okay? So, na-resurrect ka, kamukha mo na ang Diyos na natural God at angelic God. Oops! Siyempre, nang walang dapat may Jesus Christ. At nung na-ascend si Jesus Christ bilang God na glorified na yellow God, well, ganun din tayo. Nandun na tayo sa heaven of heaven. So, Mother Universe, kasing laki natin yung Diyos Ama. Okay? So, ikaw, by faith, si Kristo kasama natin, kalakip ni Kristo, umakyat tayo dun sa heaven of heavens, kapiling na natin dun ng Diyos Ama. So, nasa kanang kamay tayo ni Kristo, nasa likod ng Diyos Ama. At hindi na tayo pwedeng mahiwalay doon. So, ikaw ngayon, kalakip, ay kasama mo si Kristo, katabing-katabi mo, at nandun ka, nakakubli doon sa Diyos Ama. So, ikaw ngayon, hindi ka na pwedeng umalis doon. Yung Holy Spirit ngayon, nagsusugo, o yung Diyos ngayon, nagsusugo ng Holy Spirit sa new heaven and new earth. Kasi nga, reproduction na yun. Indwelling na ng Diyos yun. So, ibig sabihin, wala nang magkakamali kagaya ni Lucifer at ni Ebatadan sa new heaven and new earth, continuous na production na yun. So, ngayon, anong katawagan natin? Ang katawagan natin ay kamukha na natin si Kristo na bumalik na sa pagiging natural God, angelic God, at higit sa lahat, glorified God. Okay? So, nasan tayo? Katabi ni Kristo. Nasaan niya si Kristo? Nasa likod ng Diyos Ama. Sino kasama niya? Tayo. So, nasa na tayo ngayon? Kapiling na ng Diyos Ama. Sa pamamagitan ni Kristo, hindi na tayo makakawala. May kasalanan pa ba ron sa heaven of heavens? Wala na. Okay? May kalungkutan pa ba ron? Meron pa bang mga daydreaming doon? Meron pa bang imposible ron? Meron pa bang death doon? Meron pa bang suffering doon? Meron pa bang pain doon? For 7,000 years, wala na. Ay, meron. Pero after 7,000 years, na ikinamatay na natin, kamukha ng Diyos, kasi gospel of God ang binay-faith natin, automatic, wala na. So, ngayon, kung tapos na sa atin lahat yan, okay, yung 7,000 years na yon, anong pain, anong suffering, anong sin, anong problema, anong mangyayari sa buong universe for 7,000 years, ang deal, may big deal pa sa'yo. Wala na. Bakit? Patay ka na ron. So, lahat ng nangyayari sa atin ngayon, Leobert, ay role-playing na lamang. Parang inuulit na lang, o parang ginagawa na lang natin yung role natin sa pamamagitan ng Diyos. Kasi ang buhay nga natin ay siya. Si Kristo at yung Diyos Ama na nandun, nandito rin, nandun tayo, nandito rin. Quantum positioning. Nandito tayo, pero nandun. Human, divine. Asan yung human divine natin? Nandun din. Kasi human divine natin, nandito rin. O kaso nga lang, in time, space, and matter, wala na rin. Ando na tayo eh. Okay? So, nasan ka ngayon? At present? Heaven of heavens. Diba? Ando na tayo sa heaven of heavens. So, itong nangyayari na to ay role-playing. Nagaganap na lang to for the sake na kailangan maganap.
Okay, at yung buhay nga natin ngayon ay Holy Spirit ni Kristo ng Diyos Ama na nandun din, kapiling ng Espiritu natin. Di ba sabi natin kanina, ang katawan natin o yung tayo ay merong human body, may human spirit. Yung human spirit mo, ang katandem ay yung Holy Spirit ni Kristo ng Diyos Ama, katabi ni Kristo sa kanyang kanang kamay na nakakubli sa Diyos Ama. Hindi ka na pwede magkasala. Wala nang kasalanan na pwede mag-alis sa'yo sa piling ni Kristo at sa piling ng Diyos Ama. Boom! Panis. Okay? Okay na. So, malinaw yun ha? Okay. So, mga kapatid, pag po hindi nyo gano'ng maintindihan, ulit-ulitin nyo na lang po ha. At kung meron po kami may na-miss po kami, free po kayo para po ano po kami. Okay? Maraming salamat po. See you in heaven. Bye-bye. God bless. Bye-bye po.